Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1301 hanggang Kabanata 1310. Kabanata 1301. Sa Colosseum, sa ilalim ng paningin ng lahat, nagsimulang makipaglaban ng ligaw ang dalawang halimaw. Ang Gale Leopard ay tumatakbo na parang hangin, gumagalaw na parang kulog, tumatakbo ng walang tigil sa loob ng malaking bakal na hola. Ang mga kuko ay ibinuka, at ang matutulis na kuko ay lubhang nakakatakot. Kahit ang mga nagsasanay na may parehong antas ng lakas tulad nito ay hindi maglakas loob na labanan ang Gale Leopard sa malapit. Ang lakas ng Golden Arm Ape ay hindi rin mahina. Ang makapal nitong mga braso ay kasing kapal ng mga hita ng isang may sapat na gulang. Ang mga mapang api nitong kamao ay patuloy na sumasabog patungo sa Gale Leopard. Walang hanggan. Nakikita ang dalawang halimaw sa bakal na hola na nagsimulang makipaglaban sa isa't isa. Ang lahat ng mga mata sa Colosseum ay naging nasa sabik, dahil maraming tao ang nagtaya pagkatapos lumitaw ang dalawang halimaw, at inaasahan ng ilang tao na manalo ang Gale Leopard. Ang iba ay umaasa na mapunit ng Golden Arm Ape ang Gale Leopard at makakuha ng magandang gantimpala para sa kanilang sarili. Uungal. Sa oras na ito, nakita ko ang malaking katawan ng Gale Leopard na bumangga sa katawan ng Golden Arm Monkey na parang tren. Sa isang iglap, ang gintong buhok ng Golden Arm Monkey ay agad na natinan ng isang layer ng dugo. Ang isang daloy ng dugo ay dumadaloy mula sa katawan nito na parang sapa. Sa ilalim ng pag-atake ng nakakatakot na matutulis na kuko ng Gale Leopard, ang isang napakalakas na halimaw tulad ng Golden Arm Ape ay nasugatan. Ang matinding sakit ay nagdulot ng pag-iyak ng ligaw ng Golden Arm Ape, at ang mga braso na nagdadala ng nakakatakot na kapangyarihan ay ligaw na binomba ang Gale Leopard, ngunit madali itong naiwasan ng Gale Leopard. Ang suntok ng Golden Arm Ape ay hindi tumama, at ang nakakatakot na mga kamao ay bumagsak sa lupa na may isang pagsabog. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat sa Colosseum ang isang panginginig sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang Golden Arm Ape na ito ay talagang isang halimaw na kilala sa lakas nito. Sa pamamagitan ng suntok nito, hindi problema na patayin ang isang nagsasanay sa rurok ng Great Rendo. Nakakalungkot kahit na ang Golden Arm Ape na ito ay malakas, ngunit kapag nakaharap ito sa isang mapanganib at tusaw na halimaw tulad ng Gale Leopard, ang kapalaran nito ay nakalaan na maging trahedya. Lahat sa Colosseum ay tumitig sa bakal na hola isa-isa. Sa sandaling ito, ang mga mata ng Gale Leopard na kasing laki ng kampana ng tanso ay nagpakita ng isang ugnayan ng panlilinlang ng tao, at tumalon ang katawan nito, at ang malalakas nitong mga paa matapos tumakbo sa makapal na bakal na hola, humiram ng puwersa, ang malaking katawan na iyon ay parang isang malaking rock na naglalabas ng mga pakpak nito. Sa kalagitnaan ng hangin, ang matalim na puwersa ay tumama sa likod ng leeg ng Golden Arm Ape na parang matalim na sandata. Sa isang pagsabog nang lumapag ang Gale Leopard sa lupa, biglang nahulog ang malakas na katawan ng Golden Arm Ape. Sa likod ng leeg nito, ang isang malalim na mantsa ng dugo ay patuloy na naglalabas ng dugo. Ano ang isang tusaw na hayop, hindi ito naiiba sa isang tao. Nakita ang Golden Arm Ape na nahulog sa lupa, sumigaw si Yehan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang halimaw na nakikipaglaban sa isang halimaw. Kahit na ang kalaban ay hindi tao, matalino ito. Ngunit hindi mahina. Sabi ni Mo Feiwo, Yehan, ang Gale Leopard na ito ay kilalang kilala sa kalupitan at katalinuhan. Huwag sabihin ng isang Golden Armed Ape, kahit na dalawang Golden Armed Apes ang makaharap dito, natatakot ako na hindi nila ito mapatay. Nakarinig nito, ngumiti ng mapait si Code Fei at sinabi, Sister Feiwo, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Kung sinabi ko ng mas maaga, binili ko sana ang Gale Leopard at nanalo. Ngayon tapos na. Nawala ang 5 Spirit Stones. Ito ang 5 araw kong regalo. Mga mapagkukunan ng pagsasanay. Nang lumabas ang Golden Armed Ape at ang Gale Leopard kanina, maaari bang mangyari na nagtaya siya, ngunit binili niya ang Golden Armed Ape para manalo, at kung binili niya ang Gale Leopard para manalo, doble ang kita niya ngayon. Nararapat lang sa iyo, sino ang nagsabi sa iyong magsugal? Masama ang tingin ni Mo Feiwo kay Mo Fei. Hehe, kahanga-hanga. Tila sa harap ng kamag-anak na kapangyarihan, ang mga nilalang na may katalinuhan ay mayroon pa ring kalamangan.
Sa oras na ito, ngumiti ng bahagya si Yu Wenlai, at sinabi kay Xing Donglio, Brother Xing, ang Coliseum ng iyong Xing family ito ay talagang ang lugar kung saan maaari nating maakit ang pinakamaraming pera sa lungsod ng disyerto, at dapat tayong makakakuha ng maraming pera pagkatapos ng laban na ito, tama ba? Nakarinig nito, ngumisi si Xing Dong at sinabi, Brother Yuan ay nanalo ng parangal. Kung sasabihin mo na ang lugar na nakakaakit ng pinakamaraming pera sa ating lungsod ng disyerto, sa palagay ko dapat itong pag-aari ng Mojia Bingfang. Ano ang Coliseum ng aking Xing family? Nakarinig nito, tumingin si Yu Wenlai sa posisyon ni Mo Feiwo ng may ngiti, maging si Lin Feng ay gumawa rin ng pareho, ang Mo's Armory. Ito ay isang piraso ng cake na nagpapainggit sa tatlong iba pang malalaking pamilya. Siyempre, ang mga sandata na hinuhulma ng aking Mojia Bingfang ay hindi pinuputol ang bakal na parang putik, ngunit mahalaga rin ang mga ito sa ating lungsod ng disyerto. Malamig at mayabang na tumingin si Mowo sa paligid. Sinabi, tanga, patago siyang champagne sa kanyang puso si Mo Feiwo. Sa ngayon, makikita ng lahat na may gustong itulak ang Mo's military workshop sa entablado. Si Mowo, ang bastardo na ito, ay hindi lang marunong magtago, at nagyayabang pa siya. Natatakot ka ba na hindi malalaman ng iba na sikat siya sa Mojia Bingfang? Hehe, Brother Mowo, narinig kong kumikita ang Mo's military workshop ng 10,000 spirit stones bawat buwan. Tila talagang mayaman ang iyong Mo family. Mahirap hindi mainggit sa mga tao. Ngumiti ng bahagya si Yu Wenlai, narinig sa mga salitang ito, agad na nagulat ang mga tao sa Coliseum, 10,000 spirit stones, ito ay isang napakalaking kayamanan para sa maraming tao. Matapos sabihin ito ni Yu Wenlai, ang mga mata ng mga taong sakam ay kumislap sa mga mata ng maraming tao sa Coliseum, at ang kanilang mga mata ay tumingin sa Mo family paminsan-minsan. Ngunit hindi alam ng mga tagalabas kung gaano kalaki ang malaking cake ng Mo family. Naramdaman ng mga sakam na tingin sa paligid niya, ang mga mata ni Mo Wo ay lumiit, at ang mukha niya ay naging medyo pangit. Sa totoo lang, inilagay siya ni Yu Wenlai. Ang Mo's Bingfang ay hinahangad ng tatlong iba pang pangunahing pamilya. Ang pamilya ay nakaharap na sa isang malakas na presyon. Kung malalaman ng lahat sa lungsod ng disyerto na ang Mojia Bingfang ay napakayaman, sa harap ng tukso ng Lingxi, natatakot ako na maraming desperado ang magtutungo sa Mojia Bingfang higit sa lahat, ito ay maglalagay ng Mo family sa isang napaka-passive na sitwasyon. Yu Wenlai? Ang aking Mo family military workshop ay kumikita ng 10,000 spirit stones bawat buwan, ngunit ang nakatagong alchemy pavilion ng iyong Yuan family ay hindi mas masahol kaysa sa aking Mo family military workshop, tama ba? At, tila nakalimutan mo na ang aking Mo family ang kalahati ng Bingfang ay pag-aari ng Feng family, at ang kalahati ng mga kita ay natural na pag-aari ng Feng family. Mahina ang pag-ungol ni Mo Feiwo, at ang malamig na boses ay nagtunog sa arena, at pagkatapos marinig ang salitang Feng family, maraming tao ang nagulat. Ang sakam na hitsura sa mga mata ng mga tao ay nawala ng marami. Ang Feng family of Tianfeng City, marahil hindi marami ang matatakot sa kanila, ngunit ang Feng family of Tianfeng City ay isang sangay ng Feng family of the Imperial City. Sa likod nila ay nakatayo ang Feng family of the Imperial City. Ito ay isang napaka-nakakatakot na pagkakakilanlan, kahit na sina Xing Donglio at Lin Feng ay hindi mapigil ang kumunat ang noo nang marinig nila ang mga salita ni Mo Feiwo. Malinaw, natatakot sila sa pagkakakilanlan ng Tianfeng Chengfeng. Sa oras na ito, ngumiti ng bahagya si Yu Wenlai at sinabi, Little sister ng Mo family, ang Feng family ay talagang isang malaking puno, ngunit ang punong ito ay maaaring hindi isang magandang lilam. Ang War of Ten Dynasties ay malapit nang dumating, at ang mga tao mula sa lungsod ng Imperial ay malapit nang makalabas. Dadating ito sa ating Great Desert City, na isang magandang pagkakataon para sa lahat. Ang Battle of Ten Dynasties ay darating, at ang unang round ng kompetisyong ito ay gaganapin sa parehong araw sa daan-daang lungsod sa Great Chu Dynasty. Ang tatlong pinakamahusay na mga batang Panginoon lamang sa bawat lungsod ang magkakaroon ng pagkakataon na pumunta sa Imperial Palace City, upang lumahok sa ikalawang round ng Battle of Ten Dynasties. Kabanata 13:02. Gayunpaman, kahit na ang mga nangungunang tatlong batang Panginoon lamang sa bawat lungsod ang nakolekta, ang bilang ng mga taong makakapasok sa ikalawang round sa daan-daang lungsod ng Great Chu Dynasty ay isang nakakatakot na bilang. Aakit nito ang lahat ng mga mata ng Great Chu Dynasty. Nakarinig ng mga salita ni Yu Wenlai, maraming tao sa Coliseum ang may hitsura ng pag-asa sa kanilang mga mata.
Taon-taon, ang Battle of the Ten Dynasties ay napakakapanapanabik, at maraming mga henyo at halimaw ang lumilitaw. Siyempre, mayroon ding ilang mga kamangha-manghang dark horse sa kanila. Pagsasanay ng Janzong. Tinitingnan si Yuwenlai na mukhang walang pakialam, ngumisi si Mo Feiwo at sinabi, Yuwenlai, ang Ten Dynasties War ay malapit nang dumating, bagaman ito ay isang pagkakataon para sa maraming tao, ngunit nakasalalay ito sa kung sino ang mananalo sa kampyonato sa huli, sino? Hehe, little sister ng Mo family? Sa lungsod ng desyerto na ito, ikaw ang aking pinakamahalagang kalaban, Yuwenlai, at walang makakapigil sa akin na manalo sa kampyonato maliban sa iyo, ngunit nakasalalay ito sa little sister ng Mo family kung kaya nilang harangan ang aking daan sa huli. Mayroon ka bang tunay na kakayahan? Ngumiti ng bahagya si Yuwenlai, bagaman sinabi niya ito ng basta-basta, ngunit may nakakatakot na kumpiyansa sa kanyang mga buto. Ang mga mata ng lahat ay nanatili sa katawan ni Yuwenlai. Para sa titulo, tila tiyak na mananalo si Yuwenlai. Siyempre, mayroon ding lakas si Yuwenlai na manalo sa kampyonato. Tinitingnan ng buong Desert City, isang tao lamang ang maaaring maging kalaban ni Yuwenlai. Si Mo Feiwo iyon, ngunit hindi pa sila nakikipagkompetensya. Sa mga kabataan sa Damo City, si Yuwenlai ba o si Mo Feiwo ang pinakamalakas? Walang conclusion na maibibigay pa. Sa loob ng Coliseum, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lin Feng, nakikita ang lahat na naglalagay ng kanilang mga mata kay Yuwenlai at Mo Feiwo, bigla siyang nakaramdam na parang isang supporting role, bilang ang nakatatandang kapatid ng Lin family sa Desert City ang Master, ang pakiramdam na ito na hindi pinapansin ay hindi maganda. Sa kabaligtaran, si Xingdong Liu ay mukhang kalmado, na parang hindi niya pinapansin na kinukuha ni na Yuwenlai at Mo Feiwo ang halo. Tahimik na pinanood ni Yehan ang lahat ng ito. Nakilala na niya ang mga batang figure ng mga kabataan ng apat na pangunahing pamilya sa Damucheng. Isang tipikal na ngumingiting tigre na may ngumingiting mukha na mukhang maamo, ngunit sa katunayan mayroong isang bagay na nakatago sa mga salita. Ang ilang mga salita lang kanina ang nagdulot sa mga tao rito na sakam sa Mojie Bingfang. Siyempre, si Mo Feiwo ay napakamatalino rin. Bagaman kakaiba ang hitsura ng babaeng ito, siya ay mapag-isip at alam kung paano gamitin ang enerhiya ng Feng family upang sugpuin ang mga may masamang motibo. Tungkol kay Xingdong Liu, ang taong ito ay medyo mapanlikha. Nang sinadya ni Yuwenlai na banggitin ang Coliseum kanina, iginuhit niya ang atensyon ng lahat sa military workshop ng Mo family gamit ang isang pangungusap, at sumunod din si Yuwenlai upang itulak ang Mo Jabongfang itinulak sa harap ng entablado. Sa oras na ito, sinabi ni Mo Feiwo kay Yuwenlai ng basta-basta, Yuwenlai, kung mayroon akong kakayahan na pigilan kang manalo sa kampyonato, malalaman mo kapag nagsimula ang Ten Dynasties War, at pagkatapos ay kailangan mong mag-ingat. Huwag kang matambay sa ring sa akin. Pagkatapos ng lahat, tumayo agad si Mo Feiwo, at lumabas kasama sina Yehan at Mo Fei. Hehe, ang tono ay medyo malakas. Tumingin si Yuwenlai sa likod ni Mo Feiwo at ngumiti ng bahagya, at pagkatapos ay unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at isang lingkod na nakatayo sa likod niya ay nagsabi ng mahina. Young Master, bakit ang anak na babae ng Mo family? Ito ang magiging kalaban mo. Sa pagkakataong ito, nagsisimula ang War of the Ten Dynasties, dapat mawala ang kanilang Mo family sa lungsod ng desyerto. Naisip ko na ang Feng family ay maaaring huwag pansinin ang aming City Lord's Mansion bilang isang taga-suporta. Sa sandaling maging prinsipe ang anak, tsuuya kung gusto nating harapin ang Mo family, hindi makikialam ang Feng family. Nakarinig nito, ang mukha ni Yuwenlai ay hindi malungkot o masaya. Sa mga nakaraang taon, ang Mo family ay umunlad ng mas mabilis sa lungsod ng desyerto, at ang Feng family ay sinusuportahan, na nagdulot na ng banta sa katayuan ng City Lord's Mansion. Alisin ito, at maaga o huli ay papalitan ng Mo family ang posisyon ng City Lord's Mansion. Ikaw na hayop? Ikaw ay isang hamak na alipin, naglakas loob kang sumagot sa akin, pumunta ka, magpadala ng isang tao upang magbantay sa paligid ng bahay ng Mo, patayin mo siya kapag nakita mo siyang lumitaw, isasabit ko ang kanyang ulo sa tore ng lungsod ng desyerto, gusto kong ipaalam sa kanya kung anong uri ng presyo ang babayaran ni Lin Feng sa pag-insulto sa akin sa lungsod ng desyerto. Malamig na umungol si Lin Feng, ang mukha niya ay puno ng hangarin na pumatay, tumayo rin siya at umalis sa Coliseum, kung saan siya napatay ng isang Mo family tao ay nahiya, at hindi niya ito matiis. Nakita si Lin Feng na humantong sa mga tao na umalis sa Coliseum, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xingdong Liu.
Pagkatapos, nagkatinginan sila ni Yuenlai, at walang pakialam silang tumango. Siyempre, hindi alam ni Yehan ang plano ni Lin Feng na harapin siya, ngunit masasabi ni Yehan na ang apat na pangunahing pamilya sa Damo City ay hindi nagkakaisa sa isa't isa, at ang mga salungatan ay mangyayari maaga o huli. Sa mga lansangan ng Damo City, ang kalooban ni Mo Feiwo ay hindi naapektuhan ng nangyari kanina, at dinala niya sina Yehan at Mo Fei na naglalakad sa kalye. Yehan, wala ka pang magandang sandata, huwag mong sabihin kung gusto mong pumunta. Maglakad-lakad sa Jabongfang. Ang mga sandata sa loob ay nasa iyo. Nakarinig nito, umiling si Yehan ng may ngiti at sinabi, kalimutan mo na, ang aking kasalukuyang katayuan ay hindi angkop. Paano ito malilimutan? Kahit na ikaw ay aking tagasunod, dapat kang magkaroon ng magandang sandata. Kung hindi, kung sino ang magliligtas sa akin kung nasa panganib ako ay aayusin ng ganoon. Maaari bang mangyari na kapag dumating ang oras, pupunta ka sa military workshop pumili ng isa at ipadala ito kay Yehan? Kumaway ng kanyang maliit na kamay si Mo Feiwo at nagpa siya. Ngumisi si Mo Fei at sinabi, Sister Feiwo, ang bagay na ito ay nasa aking mga balikat. Nakita na nagpa siya na si Mo Feiwo, hindi na nag-atubili pa si Yehan. Nag-atubili siya, tumingin kay Mo Feiwo at nagtanong, Feiwo, alam mo ba kung saan sa Damo City may mga gamot para sa pagpapagaling? Gamot sa pagpapagaling. Binigyan ni Mo Feiwo si Yehan ng isang kakaibang tingin, at sinabi, maaari bang hindi pa gumaling ang iyong sugat? Tumango si Yehan, at sinabi, maaaring tumagal ng ilang panahon para gumaling, ngunit kung may mga gamot sa pagpapagaling upang tumulong, ang epekto ay magiging mas mahusay. Nakarinig nito, sinabi ni Mo Fei, Yehan, kung gusto mong pag-usapan ang mga gamot sa pagpapagaling, kung gayon sa Damo City, dapat itong maging Kangdan Pavilion ng Yuan family. Maaari kang pumunta doon at hanapin ito, ngunit ang mga bagay sa Kangdan Pavilion ng Yuan family ay hindi maganda. Mura. Pumunta sa nakatagong Alchemy Pavilion, magagalit ako kapag narinig ko ang pangalan ng Yuan's family. Nagpout si Mo Feiwo, at sinabi kay Yehan, iwanan mo sa akin ang bagay na ito, at hindi naman parang ang aking Mo family ay walang hilang elixir. Tungkol dito, ngumiti lang si Yehan, sapat na ang tulong ni Mo Feiwo sa kanya, kung malalaman ng mga tao ng Mo family na nag-aaksaya siya ng mga mapagkukunan sa isang tagasunod na tulad niya, natatakot ako na ang mga tao ng Mo family ay magiging mas nasusuklam pa para sa aking sarili, dahil ang Tibetan Alchemy Pavilion ng Yuan ay mayroon ng kanyang kailangan. Nagpaplano rin si Yehan na humanap ng oras upang pumunta sa Tibetan Alchemy Pavilion na ito. Sa pamamagitan lamang ng ganap na pagbawi ng kanyang sariling lakas ay magkakaroon ng lakas si Yehan na magtaas ng kanyang ulo sa harap ng iba. Ang pagpapanumbalik ng kanyang lakas ang pinakamahalagang bagay para kay Yehan ngayon. Ganoon lang, isang linggo na ang nakalipas mula nang dumating si Yehan sa bahay ng Mo. Simula nang bumalik siya mula sa Coliseum noong nakaraang pagkakataon, ipinagbawal ni Mo Chanho si Mo Feiwo na lumabas. Sa Mo Feiwo, bago dumating ang 10 Dynasties War, dapat magsikap si Mo Feiwo na mapabuti ang kanyang lakas. Kabanata 1303. Gayunpaman, sa pamilya Mo, isang grupo ng mga anak ng pamilya Mo na pinamumunuan ni Mo Wo ay nakita si Yehan na lalong hindi nagustuhan, lalo na nang tanggihan ni Yehan ang hamon ni Lin Feng sa Coliseum, at hindi man lang siya naglakas loob na makipaglaban sa isang lingkod ng pamilya Lin. Ang tunggalian ay nagparamdam ng kaunti sa pamilya Mo. Bagaman ang pagkakakilanlan ni Yehan ay isang lingkod lamang, siya ay kumakatawan sa pamilya Mo pagkatapos ng lahat. Ipinagbawal si Mo Feiwo na lumabas, na nagbigay din kay Yehan ng oras upang mabawi ang kanyang lakas. Pagkatapos ng ilang araw na pagsasanay, nakabawi na si Yehan sa kaharian ng Great Commander. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi itinuturing na isang master sa lungsod ng disyerto, kaya dapat ding subukan ni Yehan na maibalik ang kanyang lakas. Sa araw na ito, nag-iisa si Yehan na umalis sa bahay ng Mo at nagtungo sa mga kalye. Gusto niyang mabawi ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Si Yehan ay maaari lamang umasa sa gamot o table task. Pagkatapos ng lahat, naglakbay siya sa oras at espasyo sa pagkakataong ito. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas si Yehan ng isang malubhang pinsala. Matapos umalis sa bahay ng Mo, ang nakatagong Alchemy Pavilion ng bahay ni Yuan ang pupuntahan ni Yehan. Sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa pangalan, alam niya na ang lugar na ito ay dapat nagbebenta ng mga table task at iba pa. Sinasundan ka ba? Sa masikip na kalye, kumunat ang noo ni Yehan. Naramdaman niya ang 4 o 5 pares ng mga mata na nakatitig sa kanya sa likod niya, at si Yehan, na nakaranas na ng hindi mabilang na mga krisis sa buhay at kamatayan, ay pinakawalan mula sa madilim na lugar na iyon.
Ang hangarin na pumatay ay napakasensitibo. May gustong pumatay sa kanya. Matapos makarating sa konklusyong ito, hindi sinadyang hinanap ni Yehan ang taong palihim na sumusunod sa kanya. Bagaman ang ilang tao sa Damo City ay nakaramdam ng hindi komportable sa pagtingin sa kanya, ang nag-iisang taong gustong pumatay sa kanya ay si Lin Feng. Ikalimang kapatid, gusto mo bang gawin ito? Ang lugar na ito ay malayo na sa pamilya mo. Kahit na malaman ng pamilya mo, pinatay na natin ang batang ito sa oras na dumating sila. Paano maglakas loob ang isang hamak na lingkod na lumaban sa batang Panginoon? Ang batang ito ay humihingi ng kanyang sariling kamatayan. Nakarinig nito, isang mahigpit na tingin ang kumislap sa mga mata ng isang matipunong lalaking nasa katanghalian ng kanyang edad. Tumingin siya sa likod ni Yehan, at sinabi sa isang malalim na boses, gawin natin ito, bagaman abala ang lungsod na ito, ngunit kahit na nalaman ng pamilya mo na ginawa natin ito, gagawin nila. Hindi ka magsisimula ng digmaan sa aming pamilya Lin dahil lang sa isang lingkod. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang 5 Panginoon ng pamilya Lin ay agad na nagkalat sa malawak na karamihan. Bigla, isang serye ng malamig na hangarin na pumatay ay mahigpit na nagkulong kay Yehan sa paligid niya, at ang mabangis na liwanag ng espada ay umaatake rin sa katawan ni Yehan. Sa wakas ay hindi mo na kaya. May isang pang-iinis sa sulok ng bibig ni Yehan, at agad na isang maliwanag na pilak na liwanag ang sumabog mula sa kamay ni Yehan. Ang espadang ito, na pinangalan ng Moni, ay nagmula sa Most Dingfang, bagaman hindi ito kasing ganda ng longevity sword ni Yehan, ngunit ito ay napakamakapangyarihan din. Sa sandaling namulaklak ang pilak na liwanag, ang espada ng Moni sa kamay ni Yehan ay umikot patungo sa kanyang kanang bahagi na parang may mga mata. Ang espadang iyon ay tila maamo, ngunit ito ay walang kapantay na talas at mabangis na aura. Sa sandaling hinugot ni Yehan ang espada, ang Panginoon ng pamilya Lin na lumitaw sa kanan ni Yehan ay agad na napatay, at ang kalaban ay walang pagkakataon na kumonekta kay Yehan. Pinapatay ang isang tao gamit ang isang espada, hindi huminto si Yehan doon. Sa isang pagliko ng kanyang katawan, muling sumabog ang Monija na parang kidlat. Ang espada ay nagwales, at ang matalim na liwanag ng espada ay nagdurog sa hangin. Malapit ito sa katawan ng ikalimang kapatid. Hindi maganda, natakot ang ikalimang kapatid. Ang espadang sumasaksak kay Yehan ay nagbago ng kanyang kilos sa isang iglap, gamit ang pag-atake bilang depensa, at nagbanggaan kasama ang espada ng Moni sa kamay ni Yehan. Nang magbanggaan ang dalawang espada, ang nakakatakot na puwersa ay nagwales, na nagdulot ng mga tao sa kalye ay nagulat, at umatras sila ng isa-isa upang magbigay daan. Sa gitna ng kalye, 4 na Panginoon ng pamilya Lin ang nakapalibot kay Yehan sa gitna, at ang bawat isa sa kanila ay naglalabas ng isang malakas na aura ng pagkapuot. Ang laban lang kanina ay nasa pagitan ng kidlat at batong-bato, ngunit pinatay na ni Yehan ang isang tao. Galing sa pamilya Lin. Nakita ang 4 na Panginoon ng pamilya Lin na nakapalibot kay Yehan, nagulat ang mga tao sa paligid ng kalye. Ang pamilya Lin mismo ang kumilos, sino ba ang lalaking ito? Kilala ko siya. Ang taong ito ay isang lingkod ng pamilya mo. Ipinagdamdam niya ang pamilya Lin at Lin Feng sa Coliseum ng pamilya Zing ilang araw na ang nakalipas. Tila dumating na ang paghihiganti ng pamilya Lin. Isang lingkod ng pamilya mo. Kumunat ang noo ng lahat sa kalye. Isa lang siyang lingkod. Kailangan ba ng pamilya Lin na gumawa ng ganoong kaguluhan? Ngunit nang tumingin sa bangkay sa lupa, lumiit ang mga mata ng mga tao sa paligid. Ang lingkod na ito ng pamilya mo ay medyo may kakayahan. Sa ilalim ng pagkubkob ng 5 tao, pinatay niya muna ang isang tao. Ikaw na hayop. Bigla, ang matipunong lalaking nasa katanghalian ng kanyang edad na nagngangalang ikalimang kapatid ay umungol ng malamig, at nalibangan si Yehan sa isang umuugong na masamang espiritu. Ang batang ito ay medyo malakas, huwag kang mag-atres, makipaglaban tayo ng mabilis. Pagkatapos ng lahat, ang 4 sa kanila ay gumalaw at sumugod patungo kay Yehan mula sa 4 na direksyon ng sabay-sabay. Ang lakas ng 4 na taong ito ay nasa kaharian ng Great Commander, ngunit hindi ito isang banta kay Yehan. Madaling makitungo si Yehan sa mga kalaban sa antas na ito bago mabawi ang kanyang lakas sa antas ng Great Governor, ngunit ngayon na nakabawi na ang lakas ni Yehan sa antas ng Great Governor, ang mga taong ito ay malayo sa kwalipikado na patayin siya. Ilan ba kayo? Malamig ang ekspresyon ni Yehan. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay parang isang daloy ng liwanag, kumikislap sa bilog. Ang nakakatakot na bilis ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng ilusyon, at ang pilak na liwanag na pumapatay kay Yehan sa paligid ay dumating ng isa-isa.
Nawala ang target ng pag-atake. Ang lingkod na ito ng pamilya mo ay napakabilis, apat na Panginoon ng parehong kaharian ay hindi makakabuo ng banta sa kanya. Nakita ang eksena na ito, isang kakaibang tingin ang kumislap sa mga mata ng mga tao sa paligid, isang lingkod ay may ganoong malakas na lakas, talagang bihira. Kabanata 13:04. Sa sandaling ito, ang puso ng ikalimang kapatid ay naging malamig din. Ang bilis ni Yehan ay masyadong mabilis sa kanilang mga mata na nagpapalito sa kanila. Ang kanilang mga pag-atake ay hindi makasabay sa bilis ni Yehan. Kung magpapatuloy ito, mamamatay sila sa kalaban sa huli. Gusto mong patayin ako gamit ang antas na ito ng lakas, hayaan mong ipadala kita sa impyerno upang magsisi. Bigla, isang mabangis na enerhiya ng espada na nagpapatay ay sumabog mula sa kamay ni Yehan, ang kanyang kidlat na tulad ng pigere ay biglang tumigil, at pagkatapos, ang enerhiya ng espada na iyon ay sumabog sa lahat ng direksyon na nakasentro kay Yehan, ang hangin ay napunit sa punto ng enerhiya ng espada, at ang apat na Panginoon ng pamilya Lin sa paligid ni Yehan ay lahat ay napawi ng espada, maging ang ikalimang kapatid ay hindi nakaligtas. Papatayin ng apat na tao sa isang iglap gamit ang isang espada. Nakita ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid ay nagulat, at ang mga taong ito na napatay ay lahat ng mga Panginoon ng pamilya Lin sa Damo City. Ang lakas ng mga lingkod ng pamilya mo ay medyo nakakagulat, tama ba? Gayunpaman, nang nagulat ang lahat, tahimik na umalis si Yehan mula rito. Sa pagkakataong ito, hindi inaasahan ni Yehan na may gustong pumatay sa kanya, ngunit ngayon na siya ay lumabas, hindi na pupunta si Yehan sa Tibetan Pill Pavilion. Bumalik sa bahay ng Mo. Hanggat nakabawi siya ng lakas, hindi na kailangang mag-alala ni Yehan tungkol sa paghihiganti ng pamilya Lin. Ang lalaking ito ay pinatay ang mga miyembro ng pamilya Lin ng hayagan. Bagaman siya ay mula sa pamilya mo, ngunit ngayon na siya ay patay, natatakot ako na hindi titigil ang pamilya Lin doon. Ito ay isang hindi maiiwasang bagay. Ilang Panginoon ng pamilya Lin ang lahat ay napatay ng isang lingkod ng pamilya mo. Kung hindi aalisin ng pamilya Lin ang lingkod na ito ng pamilya mo para sa ganitong uri ng sampal sa mukha, mapapahiya sila sa lungsod ng disyerto. Hehe, hindi nabanggitin na ang lingkod na ito ng pamilya mo ay ipinagdamdam ang pamilya Lin at Lin Feng sa Coliseum ng pamilya Zheng. Ang figure ni Yehan ay mabilis na nawala sa malawak at masikip na kalye na ito. Nang lumabas siya sa bahay ng Mo, makakatagpo siya ng isang tao mula sa pamilya Lin na gustong pumatay sa kanya. Imposibleng maawa kahit na ang mga taong ito ay mula sa pamilya Lin. Kailangan ni Yehan na pumunta sa Zhangdan Pavilion. Maaaring may mga table tasks doon na makakatulong sa kanya na mabilis na mabawi ang kanyang lakas. Sa makatuwid, matapos patayin ang mga Panginoon ng pamilya Lin, hindi pinili ni Yehan na bumalik kaagad sa pamilya Mo, ngunit patuloy na pumunta sa pamilya Mo. Pumunta sa lokasyon ng nakatagong Alchemy Pavilion. Nalaman na ni Yehan ang lokasyon ng Kangdan Pavilion ng Yuan mula kay Mo Fei. Matatagpuan ito sa isang maingay na kalye sa silangan ng Damo City. Kalahating oras ang nakalipas, nakatayo na si Yehan sa harap ng gate ng Kangdan Pavilion. Sa harap ni Yehan ay isang apat na palapag na gusaling kahoy. Ang hitsura ng gusaling kahoy ay napaka-elegante at puno ng sinaunang kapaligiran. Sa itaas ng pasukan sa gusaling kahoy, may nakasabit na isang karatula na nagsasabing Tibetan. Dang, 3 karakter. Tinitingnan ng gusaling kahoy sa harap niya, huminga ng malalim si Yehan, at unti-unting lumitaw ang isang hitsura ng kagalakan sa kanyang mukha. Bagaman hindi pa siya nakapasok sa nakatagong Alchemy Pavilion, naamoy na ni Yehan ang isang usok ng usok sa hangin. Matapos maamoy ang gamot, pumasok si Yehan sa nakatagong Alchemy Pavilion. Ngunit sa sandaling ito, sa tirahan ng pamilya Lin sa Damo City, ang mukha ni Lin Feng ay nagpakita ng isang mabangis na ekspresyon, at sumigaw siya sa isang grupo ng mga gwardya ng pamilya Lin, isang grupo ng mga basura, ano ang pinapalaki ng aking pamilya Lin sa iyo upang kumain? 5 tao kasama ang isa mula sa pamilya mo kahit na ang mga lingkod ay hindi kayang harapin, saan mo gustong pumunta ang mukha ng aking pamilya Lin? Panginoon ko, ang mga lingkod ng pamilya mo ay talagang malalakas. Nagpadala kami ng 5 Panginoon na nasa kaharian ng punong inspector. Tila kung gusto naming patayin siya, kailangan naming magpadala ng isang taong nasa kaharian ng isang bulaklak. Sabi ng isang gwardya sa isang malalim na boses. Damdog, talagang minamaliit mo siya, ngunit dahil lumabas siya sa bahay ng Mo, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong bumalik ng buhay. Tawagan mo ang mga tao, at personal kung puputulan ang ulo ng batang iyon.
Malamig ang ekspresyon ni Lin Feng at ang mga hangarin na pumatay ay namulaklak sa kanya. Ang eksena kung paano siya ipinagdamdam ni Yehan sa Coliseum ni Zing ay nagdulot sa kanya na pigilin ang isang alon ng galit. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Yehan, siya upang lunukin ang hiningang ito. Young Master, hindi ko alam kung ano ang kailangan mo. Sa Alchemy Pavilion ng bahay ni Yuan, nang pumasok si Yehan dito, isang matandang lalaki na nasa 60 taong gulang ang lumapit sa kanya at nagtanong ng may ngiti. Sa nakatagong Alchemy Pavilion na ito, bukod kay Yehan, maraming practitioner din ang naroroon, bumibili ng kanilang kailangan. Ang nakatagong Alchemy Pavilion ay napakalaki at nahahati sa 4 na palapag. Ang unang palapag ay nagbebenta ng ilang mga halamang gamot. Nakarinig nito, nagbigay ng saludo si Yehan at sinabi, kailangan ko ng ilang healing elixir. Nagtataka ako kung may ganitong mga elixir na ibinebenta sa Gaige. Ngumiti ang matandang lalaki at sinabi, Young Master, tama ka na pumunta sa aking nakatagong Alchemy Pavilion. Kung kailangan mo ng ilang gamot para sa pagpapagaling, maaari akong magrekomenda ng ilang mga gamot para sa iyo. Sumama ka sa akin, Young Master. Agad na sumunod si Yehan sa matandang lalaki na umakyat sa hagdan at dumating sa ikalawang palapag ng Tibetan Alchemy Pavilion. Tinitingnan ng paligid, maraming mga istant ng libro sa ikalawang palapag ng Tibetan Alchemy Pavilion, at may mga maliliit na bote ng gamot na may iba't ibang kulay sa gitna ng mga ito. Sa mga istant, ang bawat bote ay may label pa rin. Young Master, hindi ko alam kung may mga table tas sa Kangdan Pavilion, ngunit tiyak na ito ang nag-iisa sa lungsod ng desyerto. Mayroong ilang mga uri ng mga table tas para sa pagpapagaling, ang ilan ay para sa panlabas ng mga sugat, at ang ilan ay para sa panloob ng mga sugat. Mayroon ding detoxification, isang klase ng mga table tas. Nakita ang pagpapakilala ng matandang lalaki, huminto si Yehan sa harap ng isang bote ng gamot na tinatawag na rejuvenation pill. Binuksan niya ang takip ng bote at naamoy ito. Agad na isang alon ng makapangyarihang kapangyarihan ng gamot ang kumalat mula sa bote ng gamot. Kahit na ang pag-amoy sa kapangyarihan ng gamot na ito ay magpaparamdam sa mga tao na masigla. Hehe, ang aking anak ay may magandang paningin. Ang recovery pill na ito ay napakahusay para sa pag-aayos ng panloob ng mga sugat. Ngumiti ng bahagya ang matandang lalaki sa tabi niya. Tinanong ni Yehan, hindi ko alam kung gaano karaming spirit stones ang kailangan ng rejuvenation pill na ito. Matapos makarating sa mundong ito, nalaman na ni Yehan mula kina Mo Feiwo at iba pa na ang mga spirit stones ay karaniwang ginagamit para sa mga transaksyon sa mundong ito. Siyempre, maaari rin itong ipalit sa mga bagay. Mayroon si Yehan ng daan-daang spirit stone sa kanyang katawan, ang lahat ng ito ay nakuha sa Wushu Space noon, ngunit kasama ang mga spirit seeds, ang mga spirit stones na ito ay walang silbi kay Yehan. Ngumiti ang matandang lalaki at naglabas ng 5 daliri, Panginoon ko, 5 mababang uri ng spirit stones. Kabanata 13:05. Tumango si Yehan. Ang mga spirit stones ay nahahati sa mababang uri ng spirit stones, gitnang uri ng spirit stones, pinakamataas na uri ng spirit stones, pinakamataas na uri ng spirit stones, at iba pa. Sa oras na ito, sa pasukan ng ikalawang palapag ng Kangdan Pavilion, 2 figure ang unti-unting lumayo. Papalapit, sinulyapan sila ni Yehan, ngunit nang makita niya ang 2 tao, hindi na mamalayan na inilipat ni Yehan ang kanyang posisyon, at tumayo sa likod ng istant ng libro. Dahil ang isa sa 2 taong umakyat ay si Yu Wenlai mula sa pamilya Yuan, at ang isa ay si Zing Dongliu mula sa pamilya Zing. Gayunpaman, hindi na natili sina Yu Wenlai at Zing Dongliu sa ikalawang palapag ng Kangdan Pavilion, ngunit direktang pumasok sa ikatlong palapag. Sinulyapan ni Yehan ang hagdan pataas. Sa ilalim ng pagsisiyasat ni Chen Limo, natuklasan ni Yehan na direktang pumunta sina Yu Wenlai at Zing Dongliu sa ika-4 na palapag. Panginoon ko, nagtataka ako kung kailangan mo ba ang recovery pill na ito. Tinitingnan ng tahimik na si Yehan, pinaalalahanan siya ng matandang lalaki. Tumango si Yehan at sinabi, bigyan mo ako ng 2 bote ng rejuvenation pill, at titingnan ko ang iba. Hehe, ang Young Master ay talagang isang masayang tao. Ngumisi ang matandang lalaki, hindi siya pinansin ni Yehan, at sa wakas ay nakabili si Yehan ng 2 bote pa ng mga gamot na table tas upang linisin ang mga meridian at magdagdag ng chi at dugo, na nagkakahalaga kay Yehan ng 30 mababang uri ng spirit stones sa kabuuan, ngunit bago dumating, kinuha na ni Yehan ang ilang spirit stones mula sa Zumi Ring. Matapos bumili ng ilang healing pills, orihinal na nais ni Yehan na pumunta sa ikatlong palapag ng Kangdan Pavilion at makinig sa pinag-uusapan ni Yu Wenlai at Zing Dongliu, ngunit sa huli ay sumuko si Yehan sa ideyang ito.
Ang mga sama ng loob at pagtatalo sa pagitan ng mga malalaking pamilyang ito ay walang kinalaman sa kanya, at hindi na kailangang maakit ang atensyon ng iba. Para kay Yehan, ang pagbawi ng kanyang lakas ang pinakamahalaga ngayon. Sa kanyang lakas, hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa lungsod ng disyerto na ito. Hehe, young master, maglakad ka ng dahan-dahan. Kung kailangan mo ito, bumalik ka mamaya. Ngumiti ang matandang lalaki at ipinadala si Yehan palabas ng Alchemy Pavilion. Ang mga amo tulad ni Yehan na hindi nagbabargain ay karaniwang mahirap mahanap maliban kung iyon ang uri ng amo. Ang anak at dalaga ng malaking pamilya. Gayunpaman, nang mahakbang ni Yehan ang gate ng Changzhangpil Pavilion gamit ang isang paa, natuklasan niya na ang kalye na tila medyo masigla nang pumasok siya kanina ay naging mas desyerto. Sa gate ng Tibetan Alchemy Pavilion, dahan-daang lumabas si Yehan, ang kanyang mga mata ay mahigpit. Nang pumasok siya sa Tibetan Alchemy Pavilion kanina, napakasigla pa rin sa labas, may mga taong pumapasok at lumalabas, ngunit halos kalahating oras na lang ang nakalipas. Ang maingay na eksena ay hindi inaasahang naging mas malamig. Paano hindi makikita ni Yehan ang mga pahiwatig ng isang napakalaking kaibahan? Tunay nga, pagkatapos lumabas ni Yehan sa nakatagong Alchemy Pavilion, ang mga dalubhasa mula sa pamilya Lin ay unti-unting lumitaw sa magkabilang dulo ng kalye. Malakas na masamang espiritu. Ang tingin ni Yehan ay nagwales. Mayroong marahil higit sa 20 dalubhasa mula sa pamilya Lin na lumitaw sa paligid ng nakatagong Alchemy Pavilion. Halos lahat ay nasa kaharian ng Great Commander. Nakita ito, kumunat ang noo ni Yehan. Ang tao ay talagang mabilis na kumilos, hindi inaasahang nakita ang kanyang lokasyon ng napakabilis, at hinanap siya. Sa paligid ng magkabilang dulo ng kalye, maraming mga mata ang nakatitig sa gate ng Kangdan Pavilion. Ang mga tao ng pamilya Lin ay naglinis na ng nakapalibot na lugar, kaya ang mga taong ito ay maaari lamang palihim na tumingin. Sa harap ng gate, ang mga Panginoon ng pamilya Lin ay unti-unting nakapalibot kay Yehan. Malamig at matalim ang ekspresyon ni Yehan. Ang kanyang kanang kamay ay nasa hawakan na ng kanyang espada. Maaari niyang hilahin ang talon anumang oras upang pumatay ng isang tao gamit ang isang suntok. Narito siya ay magkakaroon ng isang duguan na labanan, gusto niyang makalabas ng buhay mula rito, ang tanging paraan upang makalabas. Sampain na bastardo. Noong nakaraang pagkakataon na ang mabahong babaeng si Mo Feiwo ang nagprotekta sa iyo, nakikita kung sino pa ang makakatulong sa iyo ngayon. Sa oras na ito, sa gitna ng karamihan, lumabas si Lin Feng na may malamig na mukha, at sa harap niya sa likod niya ay 2 practitioner na nasa kaharian ng isang bulaklak. Ang ganitong uri ng lineup ay nagdulot ng bahagyang kumunat ng mga kilay ni Yehan na biglang nag-concentrate. Mayroong higit sa 20 senior governor at 2 One Flower Realm. Sa kanyang kasalukuyang lakas, magiging mahirap ang panahon para sa kanya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Yehan ay bumalik lamang sa antas ng isang senior governor. Kahit na ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay napakasigla, maaaring hindi niya kayang harapin ang napakaraming tao ng ilang sandali. Ang pamilya Lin ay nagpadala ng napakaraming tao ng sabay-sabay, sino ba ang lalaking iyon na kanilang haharapin? Ang taong ito ay isang lingkod ng pamilya Mo, ngunit ipinagdamdam niya si Lin Feng sa Coliseum ng pamilya Zing ilang araw na ang nakalipas. Sa palagay ko si Lin Feng ang narito upang maghayganti sa kanya. Upang maghayganti sa isang lingkod ng pamilya Mo, ang batang Panginoon na ito ng pamilya Lin ay gumagawa ng isang malaking kaguluhan, tama ba? Kailangan ba niyang magpadala ng napakaraming tao? Hehe, sino ang nakakaalam? Tingnan muna natin, anyway, wala itong kinalaman sa atin, ngunit ang lingkod ng pamilya Mo ay nagkasala kay Lin Feng, at malamang na mamamatay siya ngayon. Nakita si Lin Feng na papalapit na may malamig na mukha, isang nakamamatay na tingin ang kumislap sa mahigpit na mukha ni Yehan. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi kanais-nais sa kanya ngayon, marahil ito ang dahilan kung bakit siya dumating sa mundong ito unang matinding laban. Panginoon ko, may nangyari sa labas ng ating Kangdan Pavilion. Ang mga tao mula sa pamilya Lin ay hamarang sa isang lingkod mula sa pamilya Mo. Kailangan ba nating lumapit at babalaan sila? Sa oras na ito, sa ika-4 na palapag ng Kangdan Pavilion, isang matandang lalaki ang lumakad sa likod ni Yu Wenlai na nag-uusap kay Xing Donglio at sinabi. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yu Wenlai, at sinabi, ang grupong ito ng mga lalaki ay talagang matapang na magdulot ng gulo sa labas ng aking nakatagong Alchemy Pavilion. Sino ba iyon? Sumagot ang matandang lalaki, Master Wei, si Lin Feng iyon mula sa pamilya Lin, at ang isa ay isang lingkod ng pamilya Mo.
Isang lingkod mula sa pamilya mo, maaari bang iyon ang lalaking nagpahiya kay Lin Feng sa Coliseum ng aking pamilya Xing noong nakaraang pagkakataon? Itinaas ni Xing Donglio ang kanyang mga kilay ng espada, at agad na lumitaw ang isang hitsura ng interes sa kanyang mukha, at sinabi, Brother Yuan, hindi ito kasing ganda ng sa atin paano kung tingnan muna natin. Anyway, ito ay isang bagay sa pagitan ng pamilya Lin at ng pamilya mo. Iyon mismo ang ibig kong sabihin. Ngumiti ng bahagya si Yuwenlai, kumaway ng kanyang kamay, at sinabi, huwag kang mag-alala tungkol sa kanila sa ngayon, hayaan mong tingnan muna nina Brother Xing at ako ang palabas. Matapos sabihin iyon, ang dalawa ay dumating sa posisyon sa harap ng bintana. Tinitingnan mula sa kanilang posisyon, nangyari lang na makikita nila ang tanawin sa harap ng gate ng Kangdan Pavilion. Kabanata 1306. Talaga nga, si Lin Feng pala. Ang isa pang tao ay dapat ang lingkod ng pamilya mo, tama ba? Tumingin si Yuwenlai sa eksena sa kanyang paningin na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Si Han ay naroon din, ngunit hindi pinansin ni Yuwenlai ang lalaki. Ang nag-iisang tao lamang na maaaring magdulot kay Yuwenlai na bigyang pansin siya sa mga kabataan sa Damo City ay si Mo Feiwo. Ngumiti si Xing Donglio at sinabi, Brother Yuan, bagaman ang taong ito ay isang lingkod, tila siya ay lubos na nagmamahal kay Mo Feiwo. Oh, kawili-wili ito. Tumingin siya sa kanya at ngumiti ng bahagya, ang kanyang nakakalokong mga mata ay kumislap, na nagpapahirap hulaan kung ano ang iniisip niya. Sa harap ng gate ng nakatagong Alchemy Pavilion, lumapit si Lin Feng kasama ang dalawang Panginoon ng One Flower Realm na may malamig na mukha. Tumingin siya kay Yehan at ngumisi ng mabangis, at sinabi, Damdog, paano ka maglakas loob na ipinagdamdam mo ako, Yehan? Ako, ngayon gusto kong ipaalam sa iyo ang lasa ng kahihiyan. Ano ang gusto mo? Walang pakialam na tanong ni Yehan. Ngumisi ng malupit si Lin Feng, bakit, natatakot ka ba? Kung natatakot ka, maaari kitang bigyan ng pagkakataon na lumuhad sa lupa at dumula sa ilalim ng aking bayag. Marahil, kapag nasa magandang kalagayan ako, hahayaan kitang umalis. Isang paraan palabas. Mag-drill sa pamamagitan ng bayag. Nakarinig nito, palihim na nagkatinginan ang mga tao sa pagtataka. Bilang isang nagsasanay, natatakot ako na walang pipili ng isang nakakahiyang paraan ng pamumuhay. Hehe, alam talagang maglaro si Lin Feng. Tumawa si Xing Donglio, at ang makitid na mga mata ni Yuwenlai ay may ngiti rin. Nakikita ko na nangangarap ka. Malamig ang tingin ni Yehan, at hinayaan siyang dumula sa ilalim ng kanyang bayag, hindi nabanggitin na ang bagay ay isang maliit na Lin Feng, kahit na ang pinakamalakas na tao sa mundo, hindi pipiliin ni Yehan na mapahiya. Kung hindi ka aalis kung bibigyan kita ng paraan upang mabuhay, kung gayon ay papatayin ka ng batang Panginoon ngayon, ibigay mo sa akin, at iligtas mo ang buhay ng isang aso. Personal ko siyang papatayin. Ngumisi si Lin Feng, at unti-unting umatras, ang susunod na sandali, ang dalawang Panginoon ng One Flower Realm ay lumabas na may malamig na mukha, at ang nakapalibot na mga Panginoon ng pamilya Lin na nakapalibot na kay Yehan ay lumapit din kay Yehan ng isa-isa. Kung gusto ng batang Panginoon na patayin ka gamit ang kanyang sariling mga kamay, kung gayon ang iyong dalawang kamay ay magiging akin. Sa isang iglap, nakita na lumilipad ang isa sa mga Panginoon sa kaharian ng isang bulaklak patungo kay Yehan na parang tigre. May hawak siyang malaking kutsilyo sa kanyang kamay at naghiwa ng ligaw kay Yehan. At pagkatapos na ang Panginoon na ito ng One Flower Realm ay umatake kay Yehan, isa pang Panginoon ng One Flower Realm ay sumugod din patungo kay Yehan, at higit sa 20 Panginoon ng mga pangkalahatang supervisor ng pamilya Lin ay biglang sumugod. Si Yehan ay nahulog sa isang nakakatakot na pagkubkob. Doon, agad na hinugot ni Yehan ang kanyang espada mula sa talim nito, at ang liwanag ng espada ay parang kidlat. Sa sandaling hinugot ang espada, ang katawan ni Yehan ay mabilis na umatras na parang hangin, iniiwasan ang dalawang Panginoon ng One Flower Realm na direktang pag-atake, at ang kanyang espada, sa sandaling ito, ay sumabog at pinatay ang ilang Panginoon ng pamilya Lin na nasa kaharian ng pangkalahatang gobernador. Sa kalye sa labas ng Kangdan Pavilion, nahuli si Yehan sa isang nakakatakot na pagkubkob. Dalawang Panginoon sa antas ng isang bulaklak at higit sa 20 mataas na ranggo na gobernador. Kung ang lineup na ito ay ilalagay sa panahon ng kaluwalhatian ni Yehan, hindi siya magkakaroon siya ay magbibigay pansin, ngunit ngayon, ang ganitong uri ng lineup ay maaaring pumatay kay Yehan. Hinugot ni Yehan ang kanyang espada, at sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay mabilis na umatras,
at ang liwanag ng espada sa kanyang kamay ay kumislap na parang kidlat, at ang sumasabog na liwanag ng espada ay papatayin ang dalawang Panginoon sa kaharian ng Great Commander sa isang iglap. Samantala ang napunit na puwang, malakas na tinadyakan ni Yehan ang lupa, at patuloy na pumatay sa direksyong iyon na parang hangin. Hindi magiging ganoon kabobo si Yehan upang makipagsagupaan ng harapan sa mga taong ito, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ito ay upang mapunit ang isang puwang mula sa pagkubkob na ito at makatakas mula rito. Hanggat umalis siya sa pagkubkob ng mga dalubhasang ito mula sa pamilya Lin, sa bilis, may kumpiyansa si Yehan na makatakas mula rito at bumalik sa pamilya mo, at pagkatapos ay wala nang magagawa ang mga taong ito sa kanya. Zuzi, nararapat lang na pumunta ka sa impyerno. Nakita na talagang pinatay ni Yehan ang dalawang Panginoon ng pamilya Lin gamit ang isang galaw, nagalit ang dalawang Panginoon sa kaharian ng isang bulaklak, at ang kakilakilabot na pagpipigil ng kalooban ay ligaw na nagkulong kay Yehan. Kasabay nito, ang dalawa ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay ay naghiwa rin ng mabangis sa likod ni Yehan. Brother Zing, ang lingkod na ito ng pamilya mo ay tila medyo may kakayahan. Dapat siyang isang senior supervisor, ngunit madali niyang pinatay ang dalawang Panginoon sa parehong antas gamit ang isang galaw. Sa ikaapat na palapag ng Tibetan Alchemy Pavilion, lumiit ang mga mata ni Yu Wenlai. Nabuo sa isang linya, sa pagkubkob, si Yehan ay mayroon pa ring lakas na madaling kontrahin ang kanyang kalaban, na nagulat kay Yu Wenlai. Talagang may kakayahan. Hindi nakakagulat na naiiba ang pakikitungo ni Mo Feiwo sa kanya. Nagulat din na tumingin si Zing Donglio kay Yehan. Noong nakaraang pagkakataon na tinanggihan ni Yehan ang hamon ni Lin Feng, at hindi man lang siya naglakas loob na harapin ang isang lingkod ng pamilya Lin. Orihinal na naisip niya na mahina ang lakas ni Yehan, ngunit ngayon tila ang huling pagkakataon na tinanggihan niya ang hamon ni Lin Feng ay hindi dahil sa takot. Ang kakilakilabot na liwanag ng kutsilyo ay nagmula sa likod ni Yehan, at ang mabangis na pag-atake ay tila hahatiin si Yehan sa kalahati. Naramdaman ng kakilakilabot na hangarin na pumatay na nagmumula sa likuran, nanlamig ang puso ni Yehan, at ang liwanag ng espada na orihinal na nagwawalis pasulong, muran ay lumingon upang salubungin ang dalawang Panginoon ng One Flower Realm. Boom! Ang susunod na sandali, nang magbanggaan ang espada sa kamay ni Yehan sa dalawang Panginoon ng One Flower Realm ng pamilya Lin, ang nakakatakot na puwersa ay nagwalas sa hangin, at naramdaman lamang ni Yehan ang isang asin sa kanyang lalamunan, at isang alon ng dugo ay agad na umagos mula sa kanya, na spray out of his mouth. Gayunpaman, umaasa sa nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake ng dalawang Panginoon na ito sa kaharian ng isang bulaklak, ang katawan ni Yehan ay mabilis na umatras sa kalye, nakita lamang ang liwanag ng espada sa kanyang kamay na sumabog sa karamihan ng tao na parang kidlat, 4 o 5 Panginoon sa kaharian ng Great Commander ay agad na naputulan ng ulo. At si Yehan ay sumugod din palabas ng bilog ng pagkubkob ng mga Panginoon ng pamilya Lin sa oras na ito, at nagwala sa kawalan. Bastardo! Ayaw mong mabuhay, pigilan mo siya. Nakita na tatakas na si Yehan, galit na galit si Lin Feng kaya hinugot niya ang kanyang espada at binaril mismo si Yehan. Kabanata 1307. Hindi naman mabagal ang reaksyon ng dalawang Panginoon ng One Flower Realm. Sa sandaling nagwala si Yehan sa kawalan, ang mahahabang kutsilyo sa kamay ng dalawa ay naihagis na mula sa kanilang mga kamay, at parang dalawang sibat patungo sa likod ni Yehan. Sa kawalan, naramdaman ni Yehan ang panganib na nagmumula sa likod niya. Nasugatan na siya at kailangan niyang tumigil upang harangan ang dalawang mahahabang kutsilyo na nagmumula sa kanya. Clang! Ang nakakatakot na tunog ng ginto at bakal ay naihatid sa kawalan, at ang mga apoy ay nag-splash sa lahat ng dako. Ang katawan ni Yehan ay direktang nayanig ng nakakatakot na puwersa, at umatras siya ng hakbang-hakbang sa kawalan, namumula ang kanyang mukha. Magaling na tao, sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng dalawang Panginoon sa kaharian ng isang bulaklak, ang lalaking ito ay nasugatan lamang. Masyadong nakakabaliw. Nakita ang mabilis na eksena na ito, nagulat ang mga tao sa paligid. Ang aura na lumabas ay nasa kaharian ng Great Rendo, ngunit sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng dalawang Panginoon sa kaharian ng isang bulaklak, nakaligtas si Yehan, ito ay itinuturing ng isang alamat. Sa sandaling ito, maging sina Yu Wenlai at Zing Donglio, na nakakita sa eksena na ito, ay kumunat ang noo ng isa-isa. Ang lakas sa pakikipaglaban ng mga lingkod ng pamilya mo ay masyadong malakas. Saan nakuha ng pamilya mo ang isang napakalakas na karakter? Lingkod. Mayroon si Mo Feiwo sa pamilya mo, na nakakatakot na. Kinunot ni Yu Wenlai ang kanyang mga mata, nakatitig kay Yehan sa kawalan, isang nagyayelong kulay ang kumislap sa kanyang mga mata.
Brother Yuan, hindi talaga ito isang magandang tanda. Walang pakialam na sinabi ni Jing Donglio. Kung hindi ipinakita ni Yehan ang kanyang lakas, natatakot ako na walang makakapansin sa isang lingkod ng pamilya mo, ni hindi mo malalaman na ang taong ito ay magkakaroon ng ganoong malakas na kakayahan sa pakikipaglaban na tumatalon sa antas. Gusto mo bang magpanggap na baboy at kumain ng tigre? Ang bibig ni Yuwenlai ay puno ng isang madilim na hitsura, at ang kanyang manipis na mga palad na parang jade ay dahan-daang nagsara. Sa kawalan, ang nakakatakot na tunog ng ginto at bakal ay naihatid, at ang paggalaw na iyon ay nakakuha rin ng atensyon ng ilang nagsasanay sa mga kalye sa paligid ng Kangdan Pavilion. Pagkatapos noon, isa-isa ang mga figure ay tumalon sa hangin, nakatitig sa eksena sa kawalan. Galing sa pamilya Lin, iyon si Lin Feng. Sa sandaling ito, hinugot na ni Lin Feng ang kanyang espada. May isang ngisi sa kanyang mukha, sinugod niya si Yehan, at sa likod ni Lin Feng, dalawang Panginoon ng One Flower Realm ang sumunod ng malapit. Ang mga Panginoon ng kaharian ay nagmula rin sa langit. Damn bastard, ayaw mong tumakas ngayon. Sigaw ni Lin Feng, at sinugod niya ang posisyon ni Yehan gamit ang kanyang espada. Kung lalaban ako ng mag-isa, madali kitang mapatay ng 100 beses. Malamig ang tingin ni Yehan, at isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang nagwales, madaling nilalabanan ang espada ni Lin Feng. Mayabang na bastardo, ikaw ay isang hamak na lingkod lamang. Anong karapatan ang mayroon ka upang ihambing ang iyong sarili sa batang Panginoon na ito? Pumunta ka sa impyerno. Galit na galit si Lin Feng, at muling sinugod si Yehan gamit ang isang mabangis na espada. Ginawa mo na ito ng 100 beses ng madali, paano matitiis ng mayabang na si Lin Feng? Siya ang tagapagmana ng pamilya Lin, at si Yehan ay isang lingkod lamang, isang alipin sa kanyang mga mata. Ang mabangis na liwanag ng espada ay bumaba patungo kay Yehan. Sa ilalim ng paningin ng mga tao sa paligid, tila nalibangan na si Yehan sa espadang ito. Malamig ang ekspresyon ni Yehan, at naging isang nagulat na kabayo ang Monijan, at sinalubong ang nakaraan sa parehong kabangisan. Gayunpaman, habang pinapatay ni Lin Feng si Yehan gamit ang kanyang espada, isang mahinang tunog ng pagbasag ng hangin ang nagmula sa kawalan na hindi kalayuan. Ang target nito ay direktang papalapit kay Lin Feng. Narinig na ang kanyang espadang nagwawalis ng ligaw kay Yehan ay nahulog mula sa kanyang kamay. Dahil wala ang espada sa kanyang kamay, ang espada ni Yehan ay tumama sa katawan ni Lin Feng ng kasing dali ng paghiwa ng tofu, at direktang pinutol siya sa baywang. Anak ko! Sa isang iglap, ang mga ekspresyon ng dalawang Panginoon sa kaharian ng isang bulaklak ay natakot, at ang mga tao sa paligid na nakakita sa eksena na ito ay nagulat din dahil dito. Namatay si Lin Feng, kaya bigla. Sa sandaling ito, maging si Yehan mismo ay nagulat, pinatay si Lin Feng, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang kagalakan, sa kabaligtaran, naging napakasama, dahil alam ni Yehan na siya ay inaapi. Agad na tumingin si Yehan sa ika-4 na palapag ng Kangdan Pavilion. Sa bintana na iyon, isinara lang ni Yuwenlai ang bintana, at nagkatinginan sila ng sandali. Sa lupa, nakita ni Yehan ang isang ngiti ng isang matagumpay na pukana. Inaapi siya ni Yuwenlai. Ang ekspresyon ni Yehan ay naging napakasama, at hindi sinasadyang pinatay niya si Lin Feng. Alam ni Yehan na ang pamilya Lin sa Damo City ay malamang na maghihiganti ng ligaw sa susunod. Kahit na ipaliwanag ni Yehan, walang silbi ito, dahil siya ay nasa ilalim ng paningin ng lahat. Pinutol si Lin Feng sa kalahati gamit ang isang espada. Tiyak na hindi ito isang magandang bagay para kay Yehan na hindi pa nakabawi ng lakas. Kung talagang maghihiganti ng ligaw ang pamilya Lin, tutulungan ba siya ng pamilya Mo sa lungsod ng desyerto? Sa kawalan, pinapanood ang pagputol kay Lin Feng sa kalahati ng isang espada, nagulat ang mga taong nakapansin sa eksena na ito. Ang taong napatay ay hindi isang ordinaryong tao, kundi ang hinaharap na tagapagmana ng pamilya Lin sa Damo City. Young Master, natakot ang dalawang Panginoon ng One Flower Realm ng pamilya Lin. Nakita nilang namatay si Lin Feng sa harap nila, ang eksena na iyon ay nagparamdam sa kanila na parang bumagsak ang langit. Pagkakataong mabuhay. Patay na si Lin Feng. Ang lalaking ito ay napakatalino, naglakas loob siyang patayin si Lin Feng ng hayagan, kahit na si Yuwenlai ay hindi maglakas loob na gawin ang ganoong bagay. Kabanata 1308. Talagang matapang ang lalaking ito, ngunit ngayon napatay na si Lin Feng at galit na galit ang pamilya Lin, maaaring hindi mabuhay ang lalaking ito. Bukod dito, kung magiging seryoso ang mga bagay, marahil ang pamilya Lin at ang pamilya Mo ay maglalaban dahil dito. Pagkatapos ng lahat, bagaman ang lalaking ito ay isang lingkod lamang ng pamilya Mo, kumakatawan din siya sa pamilya Mo.
Sa lahat ng dako, ang mga mata ay nakatitig sa eksena ng may pagkabigla at maraming talakayan. Sa sandaling ito, medyo pangit din ang mukha ni Yehan. Hindi siya magiging malambot kapag pinapatay niya ang pamilya Lin, ngunit siya ang pumatay kay Lin Feng. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip dahil ang mga kahihinatnan ng pagpatay kay Lin Feng ay magiging napakaseryoso. Bago ganap na mabawi ang kanyang lakas, hindi kailanman gagawin ni Yehan ito at ilalagay ang kanyang sarili sa isang desperadong sitwasyon. Yu Wenlai. Isang nakakatakot na malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Yehan. Na-overwhelm siya ng taong ito. Hindi lamang niya inilagay ang kanyang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon, ngunit ginamit din niya ang kanyang mga kamay upang alisin ang hinaharap na tagapagmana ng pamilya Lin. Marahil, ang pamilya Lin at ang pamilya Mo ay maglalaban dahil dito, habang ang pamilya Yuen ay uupo at aanihin ang mga pakinabang ng mangingisda. Iniisip ang lahat ng mga bagay na ito, ang mukha ni Yehan ay naging mas pangit. Talagang malakas ang isip ng Yuwenlai na ito. Nagtatago sa dilim at tahimik na nagpapaputok ng mga sniper arrow, marami sa kanyang mga layunin ang nakakamit niya, at siya mismo ay wala sa daan. Zuzi, pupunitin kita. Sa isang iglap, ang tunog ng kakilakilabot na galit ay kumalat sa kawalan, at nakita ko ang dalawang Panginoon ng kaharian ng isang bulaklak na sumugod patungo kay Yehan ng sabay-sabay na parang dalawang alon ng hangin, at sa likod nila, isang grupo ng mga Panginoon ng kaharian ng Rendo ang kanyang mga Panginoon ay parang mga gutom na lobo rin, gumulong patungo kay Yehan. Nakita ito, ang figure ni Yehan ay tumuwid, at nagwalas siya ng isang nakakatakot na liwanag ng espada sa hangin, na nagwalas sa buong kawalan. Mawala ka! Dalawang Panginoon sa kaharian ng isang bulaklak ang umungal ng galit, sinira ang nakakatakot na liwanag ng espada na dumating sa kanila, ngunit nang tumingin sila patungo sa kawalan, ang figure ni Yehan ay nasa malayo na ang lugar ay unti-unting naging isang maliit na itim na tuldok sa ibabaw ng lungsod ng disyerto. Damn bastard, kung makatatakas ka, hindi makatatakas ang monghe sa templo, patay ka na. Ang dalawang Panginoon ng kaharian ng isang bulaklak ay tumingin sa naglalaho na likod ni Yehan na may napakasasamang ekspresyon, at isang alon ng nagyayelong hininga ang kumalat ng ligaw sa pagitan ng langit at lupa. Hehe, Brother Yuan, kahanga-hanga. Ang galaw mo na ito ay hindi lamang pumatay kay Lin Feng, ngunit inilagay din ang lalaking iyon sa panganib. Maaaring maging sanhi pa ito ng paglalaban ng pamilya mo at ng pamilya Lin dahil dito. Samantalahin natin ang mangingisda sa likod. Sa ikaapat na palapag ng Kangdan Pavilion, binigyan ni Xing Donglio si Yu Wenlai ng thumbs up, ngunit sa kalaliman ng kanyang ngumingiting mga mata, mayroon ding isang bahid ng takot na nakatago. Ang pagiging mapanlikha ni Yu Wenlai ay sapat na malakas upang maipasalang ngayon makikita mo ang kadakilaan nito. Ngumiti ng bahagya si Yu Wenlai, at sinabi, Brother Xing, para sa akin, ang pinakakatakot na bagay sa mundong ito ay hindi ang sobrang lakas, kundi ang isang matalinong ulo. Paano? Sinabi ni Brother Yuan. Ngumiti si Xing Donglio, ngayon napatay na si Lin Feng, natatakot ako na magugulat ang buong Damo City. Sa oras na iyon, tiyak na pupunta ang pamilya Lin sa pamilya mo upang ayusin ang account, at maaari naming panoorin ang palabas sa dilim. Sana nga, kung maglalaban ang pamilya Lin at ang pamilya mo dahil dito, kung gayon ay perpekto ito. Kinunot ni Yuwenlai ang kanyang mga mata at ngumiti. Marahil, bago magsimula ang digmaan ng 10 dinastiya, magagamit niya ang pagkakataong ito upang pahinain ang Mo. Ang lakas ng pamilya Lin ay nadagdagan, at sa pamamagitan ng paraan, ang lakas ng pamilya Lin ay maaari ring mapahina. Sa pagbabalik sa bahay ng Mo, nakaramdam ng labis na pagkapahiya si Yehan, hindi niya kayang lunokon ang masamang hininga ng pagiging inaapi ng ganito. Yu Wenlai, mas mabuting hindi ka mahulog sa aking mga kamay. Malamig ang ekspresyon ni Yehan, para sa taong ito, mayroon na siyang walang katapusang hangarin na pumatay sa kanyang puso, kung bibigyan ng pagkakataon, hindi kailanman magpapakita ng awa si Yehan at papatayin si Yuwen malakas. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay hindi ang kailangan ngayong isaalang-alang ni Yehan, kung paano makalusot sa sitwasyong ito ang pinakamahalagang bagay. Pagbalik sa bahay ng Mo, orihinal na nais ni Yehan na hanapin si Mo Feiwo, ngunit nakasalubong niya si Mo Fei sa daan. Yehan, saan ka pupunta? Wala ka rito kanina. Sa pasilyo, lumapit si Mo Fei kay Yehan, ngunit nang makita niya ang dugo sa sulok ng bibig ni Yehan, kumunat ang noo ni Mo Fei, nagtanong, Yehan, nakikipaglaban ka ba sa isang tao? Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, maaari bang ako ay inaapi ni Yuwenlai at hindi sinasadyang pinatay si Lin Feng? Ano, pinatay mo si Lin Feng?
Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat ang ekspresyon ni Code Fei, at hindi niya maiwasang itaas ng kaunti ang kanyang boses. Tumango si Yehan, at agad siyang nasa nakatagong Alchemy Pavilion. Matapos pag-usapan ang nangyari sa labas, matapos magsalita si Yehan, kumunot ang noo ni Mo Fei. Ano ang isang Yu Wenlai? Ang lalaking ito ay isang masamang lobo. Yehan, walang silbi para sa iyo na hanapin si Sister Feiwo. Ang bagay na ito ay kailangang makita. Paano magpapasya ang patriarka? Paano ito? Bumalik ka muna sa iyong tirahan. Pupunta ako kay Sister Feiwo upang iulat ito sa patriarka, at ipaalam ko sa iyo kung may balita. Tumango si Yehan, nakita si Mo Fei na nagmamadaling umalis, naramdaman ni Yehan na ang kanyang ulo ay napakalaki sa loob ng ilang sandali, kaya bumalik na lamang siya sa kanyang tirahan at naghintay ng balita. Umunlad ang kanyang lakas, ngunit nasangkot pa rin siya sa maputik na tubig na ito. Sa kama, ginawa ni Yehan ang kanyang makakaya upang pakalmayan ang kanyang isipan, at pinilit ang kanyang sarili sa pagsasanay. Bumili na siya ng elixir na kailangan para sa pagpapagaling, at sabik na sabik si Yehan na mabawi ang kanyang lakas. Sa sandaling mabawi ang lakas, kung gayon siya wala nang kailangang ikabahala. Ang lakas ni Mo Chanho ay nasa rurok lamang ng Three Flowers Gathering Ding. Batay sa kalkulasyon na ito, halos pareho ang lakas ng tatlong iba pang pinuno ng angkan. Hanggat maibabalik ni Yehan ang kanyang lakas sa orihinal na estado, kahit na harapin niya ang pamilya Lin ng mag-isa hindi rin siya natatakot. Isa-isa, ang mga recovery pills ay nilamon ni Yehan. Sa isang iglap, sa sandaling pumasok ang mga recovery pills sa kanyang katawan, naramdaman ni Yehan ang isang napakasiglang kapangyarihan ng gamot na kumalat sa kanyang katawan. Tumatakbo sa paligid ng kanyang katawan, naramdaman ni Yehan na ang kanyang nasirang mga meridian ay unti-unting naayos. Sa sandaling ganap na mabawi ang kanyang sariling nasirang mga meridian at tumagos ang kapangyarihan sa kanyang buong katawan, kung gayon ay maibabalik ang lakas ni Yehan. Si Lin Feng, ang tagapagmana ng pamilya Lin sa Damo City, ay napatay, at sa kamay ng isang lingkod ng pamilya Mo. Ang balitang ito ay nagwala sa buong Desert City na parang hangin. Sino ba si Lin Feng? Halos lahat sa Damo City ay nakakaalam na siya ang hinaharap na tagapagmana ng pamilya Lin sa Damo City, na may katayuan ni Yu Wenlai mula sa pamilya Yuan at Xing Dongliu mula sa pamilya Xing. Ngayon napatay na si Lin Feng, hindi ito naiiba sa pagdulot ng isang maliit na lindol sa lungsod ng disyerto, at ang pinakamahalagang bagay ay ang taong pumatay sa kanya ay isang lingkod ng pamilya Mo. Kabanata 1309. Isang lingkod ng pamilya Mo ang nakapatay kay Lin Feng, ang tagapagmana ng pamilya Lin. Maaari bang isang pagkakamali ito? Siyempre walang mali. Nakita ko ito ng aking sariling mga mata malapit sa nakatagong Alchemy Pavilion. Si Lin Feng ay direktang pinutol sa kalahati ng lingkod ng pamilya Mo. Gayunpaman, masyadong malakas din ang lakas ng lingkod ng pamilya Mo. Dapat siyang nasa gayunpaman, nakaligtas siya sa kanyang buhay sa ilalim ng pagkubkob ng dalawang Panginoon ng One Flower Realm, at kahit na pinutulan ng ulo si Lin Feng. Napakatalino, alam mo ba ang pangalan ng taong ito? Hindi pa malinaw, alam ko lang na siya ay isang lingkod ng pamilya Mo, ngunit ngayon na namatay si Lin Feng sa kanyang mga kamay, tiyak na magagalit ang pamilya Lin, marahil ay magsisimula ang pamilya Lin ng digmaan sa pamilya Mo dahil dito. Tama iyon. Madalas ang mga salungatan sa pagitan ng mga malalaking pamilyang ito. Matagal na silang magkaaway. Ngayon napatay na si Lin Feng ng pamilya Lin, ang galit na pamilya Lin ay maaaring talagang magsisimula ng digmaan sa pamilya Mo sa lungsod ng disyerto. Tila magkakaroon ng kaguluhan sa lungsod ng disyerto upang panoorin. Habang kumakalat ang balita ng pagpatay kay Lin Feng sa Damo City, ang buong Damo City ay nahulog sa kaguluhan. Ang pagtaas ng talakayan ay sumasakop sa bawat sulok ng Damo City, ngunit habang nag-uusap, maraming tao ang nakatuon sa pamilya Lin at sa pamilya Mo. Hehe, patay na ang batang iyon mula sa pamilya Lin, ngayon ay malamang na nababaliw na sa galit si Lin Chaotian, tama ba? Sa malaking tirahan ng pamilya Xing sa Damo City, ang pinuno ng pamilya Xing ay may ngiti sa kanyang mukha at sinabi, nasaan ba ang batang iyon na si Dong Liu ngayon? Huwag mong pukawin ang pamilya Lin sa oras na ito. Patriarka Wei, ang Young Master at Yu Wenlai ay nasa Dandan Pavilion. Oh, naroon din sila, tila may isa pang artikulo sa bagay na ito. Kinunot ni Xinggan ang kanyang mga mata at sinabi, dalhin mo pabalik si Dong Liu, huwag kang gamitin bilang isang pawn sa oras na ito, ang batang iyon mula sa pamilya Yuan ay napakamapanlikha, kahit na tayo, mga matatanda, ay natatakot sa kanya, huwag mong hayaang gamitin siya ni Dong Liu.
Patriarka, mangyaring magtiwala, bagaman napakabuti ni Yu Wenlai mula sa pamilya Yuan, ngunit hindi rin masama ang Young Master. Sana maging mas maingat ang batang iyon na si Dong Liu, ang labanan ng 10 dinastiya ay hindi na malayo. City Lord, nalaman ko na. Ayon sa balita mula sa Kangdan Pavilion, ang bagay tungkol sa batang lalaki ng pamilya Lin ay talagang may kaugnayan sa Young Master. Sa City Lord's Mansion ng Great Desert City, nakatayo ang City Lord Yuan Jianfeng sa bakuran na nakapamulsa, nakatingin sa langit, at sa likod niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki na may magalang na ekspresyon. Talaga nga, sulat kamay ni Liei. Tila sinamantala niya ang pagkakataon sa pagkakataong ito. Oo, hayaan munang maglaban ang pamilya Lin at ang pamilya Mo, at ako, si Yuan Jianfeng, ay magkakaroon ng mga tagapagmana. Ngumiti ng bahagya si Yuan Jianfeng, ang City Lord, at sinabi, pumunta, upang patahimikin ang lahat ng nakakaalam tungkol dito, ayaw kong malaman ng iba na ginawa ni Lai Er. Oo, santo. Ang pagkamatay ng tagapagmana ng pamilya Lin, si Lin Feng, at ang kaugnayan ng pamilya Mo, ay syempre makakakuha ng atensyon ng mga pinuno ng pamilya Damucheng. Tinitingnan ng bangkay na natatakpan ng puting tela sa lupa, ang katawan ni Lin Chaotian ay nag-alab ng nakakatakot na hangarin na pumatay. Ang pamilya Mo, paano ka maglakas loob na patayin ang aking anak na si Lin Feng, ano ang isang Mo Chanho, ano ang isang pamilya Mo, babayaran ninyong lahat ang presyo. Ang mga mata ni Lin Chaotian ay nanlaki sa galit, parang isang galit na Diyos ng pagpatay, isang nakakatakot na hangarin na pumatay ay nagbalot sa lugar. Ang buong pamilya Lin ay nakakatakot, at lahat ng tao sa buong bulwagan ng pamilya Lin ay yumuko at hindi naglakas loob magsalita. Si Lin Feng, ito ang nag-iisang anak ni Lin Tianchao, ang pinuno ng pamilya Lin. Ngayon na napatay ang kanyang nag-iisang anak, mapapawi lamang ni Lin Chaotian ang kanyang puot sa pamamagitan ng pagsira sa pamilya Mo mismo. Kapatid, ang mga tao mula sa pamilya Mo ay naglakas loob na patayin si Fenger. Dapat nating labanan ang bagay na ito ng isang mata para sa isang mata. Sa palagay ko ang bagay na ito ay pinahintulutan ng bastardo na si Mo Chanho. Kung hindi, paano maglakas loob ang isang hamak na lingkod na magkaroon ng ganoong tapang? Sa lobby ng pamilya Lin sa itaas, isang lalaking nasa katanghalian ng kanyang edad ay mukhang madilim. Mahigpit na kinuyam ni Lin Chaotian ang kanyang mga kamao, na may seryosong mukha, at sinabi, tipunin ninyong lahat ang mga miyembro ng pamilya at palibutan ninyo ang pamilya Mo para sa akin. Kung maglakas loob kayong patayin ang aking anak na si Lin Feng, kung hindi ako bibigyan ni Mo Chanho ng kasiya siyang paliwanag, ako, si Lin Chaotian, ay papatayin ko kayo. Hugasan ang pamilya Mo ng dugo, huwag mamatay. Pinaliguan ng dugo ang pamilya Mo, hindi kailanman nagtatapos na kamatayan. Nakarinig ng mga salita ni Lin Chaotian, naramdaman ng lahat sa pamilya Lin ang isang malakas na amoy ng dugo na umuugong sa hangin. Ang pamilya Mo, sa sandaling ito, sina Mo Chanho at Mo Tianlong ay parehong nasa lobby ng pamilya Mo. Alam na nila ang tungkol sa pagpatay ni Yehan kay Lin Feng. Kung hindi ito maganda, hahantong ito sa digmaan sa pagitan ng pamilya Lin at ng pamilya Mo. Kapatid, sinabi ko sa simula na hindi siya dapat payagang manatili sa ating pamilya Mo. Hindi alam ang pinagmulan ng taong ito. Ngayon ay maayos na siya. Talagang pinatay niya si Lin Feng at nagdulot ng malaking problema sa ating pamilya Mo. Kapag naglalaban ang ating pamilya Mo at ang pamilya Lin, hindi ito maganda para sa ating dalawang pamilya. Sa lobby ng bahay ng Mo, napakasama ng ekspresyon ni Mo Tianlong. Nakarinig ng sinabi niya, hindi nagsalita si Mo Chanho. Sa totoo lang, ang bagay na ito ay sanhi ni Yehan para sa pamilya Mo. Kung hindi ito maayos na mahawakan, maglalaban ang pamilya Lin at ang pamilya Mo, at ibang tao ang makikinabang dito. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Mo Feiho, at sinabi, pangalawang tiyo, hindi ganap na masisisi si Yehan sa bagay na ito, si Yu Wenlai ang gumawa ng hadlang, malinaw na dinisenyo ito ni Yu Wenlai, gusto niyang makipaglaban ang ating pamilya Mo laban sa pamilya Lin, okay hayaan ang pamilya Yuan na umani ng mga pakinabang ng mangingisda. Feiho, ipinagtatanggol mo pa rin siya kahit ngayon, kahit na dinisenyo ito ni Yu Wenlai, ngunit kung wala siya, magiging ganito ba ang ating pamilya Mo ngayon? Ngumisi si Mo Wo, at sinabi, hindi alam ang pinagmula ng taong ito. Wala nang kinalaman ng pamilya Mo dito, iminumungkahi kung ibigay siya sa pamilya Lin, at hayaan ang pamilya Lin na patayin siya, marahil ang ating pamilya Mo at ang pamilya Lin ay maiiwasan ang digmaan. Here is the translation of the provided text into Tagalog. Kabanata 1310. Sabi ni Mo Tianlong, tama si Mo Wo. Malapit na ang digmaan ng 10 dinastiya.
Kung magsisimula tayo ng digmaan sa pamilya Lin, magkakaroon ito ng malaking epekto sa ating pamilya mo. Para sa kasalukuyang plano, kailangan nating ibigay siya sa pamilya Lin. Hindi ako sang-ayon. Malamig na umungol si Mo Feiho, tumingin kay Mo Chanho at sinabi, Ama, ang pagbibigay kay Yehan ay nangangahulugan na yumuko ang ating pamilya Mo sa pamilya Lin, at hindi ako sumasang-ayon dito. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Mo Chanho, at sa sandaling ito, sa labas ng lobby, isang lingkod ng pamilya Mo ang sumugod papasok, patriarka, masama ang nangyari, ang mga tao ng pamilya Lin ay nakapalibot na sa ating pamilya Mo, at pinatay ang ilang sa atin. Nakarinig ng mga salitang ito, lahat ng tao sa bulwagan ng pamilya Mo ay kumunat ang noo ng sabay-sabay, ang pamilya Lin ay dumating ng napakabilis. Ang bastardo na si Lin Chaotian ay dumating ng napakabilis. Ang ekspresyon ni Mo Chanho ay naging malamig, nag-uusap pa sila ng solusyon, at nakapalibot na ang pamilya Lin sa kanilang pamilya Mo. Malinaw na ito ang ritmo ng digmaan. Sabi ni Mo Wo, Patriarka, bagaman hindi matatakot ang ating pamilya Mo sa pamilya Lin, hindi matalino na makipagdigma sa pamilya Lin. Makikinabang lamang ang iba ng walang kabuluhan. Iminumungkahi kung ibigay natin sila. Mo Wo, alam kong hindi mo gusto si Yehan, ngunit hindi mo dapat idagdag ang insulto sa pinsala. Medyo pangit ang mukha ni Mo Feiho, tumingin siya kay Mo Chanho at sinabi, Ama, hindi ako sumasang-ayon sa pagbibigay kay Yehan. Kompromiso ang ating pamilya Mo sa pamilya Lin. Feiho, sa pagkakataong ito, hindi hahayaan ng tatay na maganap ang iyong ugali. Mahinang sinabi ni Mo Chanho, tumingin kay Mo Tianlong, pangalawang kapatid, kontrolin mo muna ang batang iyon at tawagan ang mga Panginoon ng pamilya, sama-sama nating aasikasuhin. Kakausapin ko si Lin Chaotian mamaya. Oo, sir. Nakita si Mo Tianlong na lumabas, ang mukha ni Mo Feiho ay naging mas pangit. Tila determinado ang kanilang pamilya Mo na isakripisyo si Yehan. Kung walang tutulong kay Yehan sa Damo City, makakaligtas ba siya sa kapahamakan na ito? Sa labas ng gate ng pamilya Mo, nakapalibot na ang mga Panginoon ng pamilya Lin sa lugar, at isang alon ng malamig na hangarin na pumatay ay nagbalot sa buong pamilya Mo. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang pamilya Lin ng daan-daang tao. Namatay si Lin Feng. Nais ni Chaotian ngayon na sirain ang pamilya Mo gamit ang kanyang sariling mga kamay upang maibsan ang kanyang puot. Sa kawalan sa paligid ng pamilya Mo, maraming tao na ang pumunta upang panoorin ito. Kung maglalaban ang pamilya Lin at ang pamilya Mo, tiyak na magiging kapana-panabik ito. Sino ang mananalo sa pagitan ng dalawa? Gustong malaman ng lahat sa Damo City. Tinitingnan ang sitwasyon, dapat ay nasa buong lakas ang pamilya Lin, tama ba? Totoo iyon, ngunit sa sandaling maglalaban ang pamilya Lin at ang pamilya Mo, paano makakakuha ng pagkakataon ang pamilya Lin na talunin ang pamilya Mo kung hindi nila gagamitin ang kanilang buong lakas? Ang hindi ko lang alam ay kung talagang pipiliin ng pamilya Mo na makipagdigma sa harap ng mga Panginoon ng pamilya Lin. Sa kawalan sa paligid ng bahay ng Mo, ang mga anino ng mga tao ay nagwawalis, at ang lahat ng mga mata ay nakatitig sa katawan ni Lin. Nang magpadala ang pamilya Lin ng mga Panginoon upang sumugod sa bahay ng Mo, ang mga nakabantay sa paggalaw ng pamilya Lin ay nakakuha ng balita, kaya pumunta sila upang panoorin. Mo Chanho, lumabas ka. Sa oras na ito, isang malamig na sigaw ang nagtunog sa labas ng gate ng bahay ng Mo. Ang boses ay walang hangganan, nakamamatay, at nagulat sa langit, kaya narinig ng mga tao sa loob ng 1 kilometro ang galit na boses. Ang tingin ni Lin Chaotian ay nakatitig sa gate ng bahay ng Mo na parang isang ligaw na hayop, at isang nakakatakot na hangarin na pumatay ang sumabog. Mayroon pa ring ilang mga bangkay sa harap ng gate ng bahay ng Mo. Ang mga taong ito ay ang mga gwardya ng bahay ng Mo. Lin Tianchao, palibutan mo ang aking pamilya Mo, hindi ba masyadong malayo ang ginawa mo? Bigla, sa loob ng gate ng pamilya Mo, lumitaw si Mo Chanho, na ang pinuno ng pamilya Mo, kasama ang mga tao. Ang mga taong ito ay sumugod palabas ng pamilya Mo at hinarap ang mga tao ng pamilya Lin. Hindi na matatakot ang pamilya Mo. Ang pamilya Lin, ngunit ang pakikipaglaban sa pamilya Lin bago ang digmaan ng 10 dinastiya ay makikinabang lamang sa iba ng walang kabuluhan. Masyado. Tinitigan ni Lin Chaotian si Mo Chanho na may madilim na ekspresyon, at sinabi, Mo Chanho, pinatay ng iyong pamilya Mo ang aking anak na si Lin Feng, sinabi mong masyadong malayo ang ginawa ko. Kung bibigyan kita ng kasiyasang paliwanag, huhugasan ng aking pamilya Lin ang iyong pamilya Mo ng dugo, at hindi ako magtatapos sa iyong pamilya Mo.
Nakarinig nito, kumunot ang noo ng lahat sa pamilya Mo, nakita lamang na malamig na umungol si Mo Chanho, at sinabi, Lin Chaotian, paliguan ng dugo ang aking pamilya Mo, may kumpiyansa ka ba na may kakayahan ang iyong pamilya Lin? Mo Chanho? Huwag mo akong pilitin. Ngayon napatay na ang aking anak na si Lin Feng, ako, si Lin Chaotian, ay makakagawa ng anumang bagay. Kahit nagastos ang aking buong pamilya Lin, babayaran ko ang presyo ng iyong pamilya Mo. Tinitigan ni Chaotian si Mo Chanho na may mabangis na mukha. Namatay ang kanyang nag-iisang anak na nagdulot na sa kanya ng pagkabaliw, at ang puot sa kanyang puso ay sesubog anumang oras. Lin Chaotian, bakit ka nagagalit? Ang pangyayaring ito ay isang aksidente. Masasabing walang kinalaman ang pagkamatay ng iyong anak na si Lin Feng sa aking pamilya Mo. Maaaring ibigay ng aking pamilya Mo ang mamamatay na pumatay kay Lin Feng. Paano kung mahayag ang bagay? Binuksan ni Mo Tianlong ang kanyang bibig, at nang marinig ang kanyang mga salita, agad na nagbulungan ang mga tao sa mundo. Hehe, talagang marunong magnegosyo ang pamilya Mo na ito. Pinatay nila si Lin Feng, ngunit hinayaan nilang lumabas ang isang lingkod upang kunin ang kanyang buhay. Tila ang taong pumatay kay Lin Feng ay ituturing na isang pinabayaan na anak ng pamilya Mo at walang awa na iiwan. Gayunpaman, makatwiran para sa pamilya Mo na gawin ito sa pamamagitan ng pag-abandona ng sasakyan upang maprotektahan ang gwapo. Nakarinig nito, tumawa ng ligaw si Lin Chaotian ng ilang beses, na may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Sinabi niya, Mo Tianlong, huwag mo akong bigyan ng ganitong uri ng panlilinlang. Kung pinatay ng aking pamilya Lin ang iyong anak na si Mo Wu, hahayaan mo bang lumabas ang isang sasang-ayon ka ba sa lingkod na kumuha ng sisi? Nakarinig ng mga salitang ito, kumunot ang noo ni Mo Tianlong, medyo pangit ang kanyang mukha, tila hindi madaling umalis ang pamilya Lin para lang ibigay si Yehan. Lin Chaotian, ano ang gusto mo kung gayon? Malamig ang mukha na tanong ni Mo Chanho.